Isang mapagpalang hapon sa lahat, para sa ating mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa, ay hininikayat ang lahat na i-ilagay sa silent mode ng ating mga telepono. Sama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para sa kaarawan ni na Dolores Advincula, Crispin Advincula, Lavinia and Calderon family. Para sa pasasalamat ni na Melissa Gamay, Annalyn Sison and family, Santiago and family, Nisperos and family, Rubilin family, Jody family, JV family, Piardi family, Claire Buenaventura and family, Mirafuentes family, Renato Yagos, Angelica Abayari-Moore, Erlinda Mina and family, Tini Rose, Acondar family, PCK Educational Ministry, Pedro del Rosario and family, Rowie and MG Kenko, Pajarillo family, Landayan family, OFS family, Mona Marie Paterno family. Para sa anniversary ni na Dolores at Crispin Advincula. Para sa agarang paggaling ni na Elisa Valiente, Abdullah Khalid Aldakali, Melissa Garmay, Rick Akan, Sinalyn Reyes, Jordan Asuncion. Para sa espesyal na intensyon ni na Wilma De La Rosa, Lance Stephen Calma, Melbert Talicala, Teodora Umali, Angelito Padre, successful licensure exam for Christian. Para sa agarang pagaling ni na Maria Socorro Paterno, Maria Hermina de la Cruz, Sara Marie Paterno, Giselle Edward Paterno. Para sa anniversary pa rin ni na Mr. and Mrs. Ordesta, Mr. and Mrs. Berhel Valenzuela. Para sa kaluluwa ni na Jenny Jaime, Rinaldo Bontia, Jose Datugan Sr., Jose Datugan Jr., Juanita Datugan, Joel Datugan, Anipas Bontia, Leonida Moraleda, Donata Villamor, Juvenal Florencio, Loretta, Romeo, George, Arcilia Nieves, Magdalena de los Santos de la Cruz, Johansen Ardengo,
Pedro Mojar, Carben Mojar, Cecilia Encarnacion, Felicissimo Encarnacion, Gudencia Alog, Joraline Alog, Narcisa Alog, para sa kaluluwa at biktima ng sunog sa Manggaf Building sa Mia last Wednesday. For the soul, Cantor Ramiscal, Herminia Bauson, Narciso Enrique, Rosalenta Enrique, Kristen Enrique, Ricardo Ramiscal, Helen Ramos, Apolonio Ramiscal, Pasita Casaklang, Jeffrey Hernandez, Mila Labra, Maring Castillo, Raimonda Mariano Marcelo, Romeo, Rogelio Soximo, Los Bininda and Conchita Fondar, Abilita Sidon Calderon, Mary Lo Incencio, Donald L. Forves, Hilario Mabunay, Pascuala Mabunay, Esterlita Arda, Jesus Mabuhay, Marvin Peralta Salazar, Amancio Murillo, Justin J. Silveno. Tayo po ay nasa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Ang mangunguna po sa pagdiriwang ay si Reverend Father Marlon A. Magdosa, OFM Capuchin. Magsitayo ang lahat para sa pagsimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, hindi makikita ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa agad-agarang resulta ng mga kagulat-gulat na pagbabago. Makikita ito sa pagtugon natin sa Diyos, punsod ng ating pag-ibig sa Kanya, kung magiging bukas tayo sa Kanya at sa Kanyang kagandahang loob. Magiging instrumento tayo ng pagbabago, taglay ng kababahang loob. Maaari tayong maging mga aktibo at epektibong tagapagtayo ng kaharian ng Diyos. At maraming pagkataon na hindi po natin ito natanggap dahil sa nahihirapan po tayo itayo ang Kanyang kaharian. Nagiging tigang ang lupa, naging matigas ang ating puso dahil sa mga pangyayari hindi natin maiwasan. Sa pagkakataon na ito, kaya natin gumalaw ang Diyos sa ating buhay at sundin ang Kanyang kalooban ng sa gayon. Sisibol ang bini dito sa ating kanya-kanyang puso. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa mga kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga kabanal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan.
Amen. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng walang inaasahan, kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami ay mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniiwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Para sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Inihalin tulad ni Propeta Ezekiel sa paglago ng usbong ng Cedro ang pagbabalik ng Israel sa lupang pangako. Gagamitin din ni Jesus ang simbolong ito sa paglago ng paghahari ng Diyos sa ating piling. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang ipinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko'y yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel.
upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon naman ay makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapapababa ko ang mataas na kahoy at may tataas ko yaong mababa. Na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapananariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago ng nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo ng Panginoon tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pinalalakas ni San Pablo ang loob ng mga taga-Korinto. Sa gitna ng mga pagsubok at kaguluhan, hindi siya nasisiraan ng loob sapagkat buo ang tiwala niya kay Kristo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa Kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay po ang lahat. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano ba't ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito? Ang salita ay ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila ng hindi gumagamit ng talinhaga. Ngunit, ipinapaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa pagpapangaral ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang paglalakad, lahat ng mga tao at kanyang kasalubong, gumagamit siya ng talinghaga. At mapalad ang mga tao ngayon na nakikinig sa kanya dahil tutubo ang binhi ng kanyang salita. Tayo naman, mapalad din po mga kapatid dahil tayo po yung sinasabihan dito na sarilinan. Ipapaliwanag niya ng sarilinan doon sa kanyang mga alagad. It means pribado niya ipapaliwanag. Dito tayo ngayon sa loob ng katedral. Subukan natin na makikita natin ang ating sarili kung paano tumutubo ang binhi sa ating puso. Sa gayon, tayo po yung makakayanan ng lahat ng mga problema. Lalo tigit ang salita ng Diyos ay nabibigay sa atin ng lakas. Naalala ko mga kapatid, noong ako po ay nasa theology pa, mayroon isang professor na nagsasabi sa akin na mag-iisip ka lang ng salita at ulit-ulitin mo ito sa iyong isipan 100 times at mapapasayo ang hihingin mo. O sabaga, kung ano pa yung salita na iniisip mo, tapos sasabihin mo sa iyong isipan 100 times, mapapasayo daw. Ano ang nasa isipan ninyo ngayon? Sige, 100 times. Sabihin ninyo, manahimik tayong lahat. Ay, wag na, baka matulog kayo. Masarap matulog. Bakit daw? Dahil ito ay mananatilit nagiging mantra natin. Yun kung mga mabubuting kahilingan. Mga mabubuti lamang. Katulad sa isang ama. Magkwento ako ha. Tulad ng isang ama. Na kung saan gusto niyang bumawi sa kanyang anak at asawa, sa kanyang mag-ina. Dahil siya ay nagkulang ng oras sa kapabayaan. May edad na siya, pero bumabalik siya sa kanyang pagkabata. Nagiging sabungero, nagiging barkadista, nagiinom, at saka laging nag-aaway sa kanyang asawa dahil maraming ka-chat o ka-text. Kaya, sabi niya, babawi ako. Ipinasyal niya ang kanyang mag-ina sa amusement park. At doon sa amusement park, meron doon isang eco point. Bakit kaya gano'n Kung gusto natin ng magandang resulta, hindi naman ginagawa ng maayos ang pamaraan. Pero gusto ng magandang resulta. Tapos meron namang ginagawa ng maayos ang pamaraan, pero hindi naman maganda ang resulta. Saan tayo doon? Pero itong ama na ito ay gusto niyang bumawi para magkakaroon ng magandang resulta. Kaya doon sa eco point, sinubukan ng kanyang asawa na suligaw para mag-iiko. Ang isinigaw ng kanyang asawa ay, mahal, I love you, you. Nag-iiko
No? Di natuwa naman yung anak niya. Sabi ng kanyang anak, masasabi ko na dito rin. Dahil galit ako sa tatay ko. Sabi niya, I hate you. Nag-iiko nga. Tapos yun na, excited na ang tatay kasi nga gusto niyang bumawi. Maski man lang doon, marinig nila yung kanyang saloobin kung ano. Kulang ang oras, panahon, pero sa kanyang puso ay gusto niya. Kaya sabi niya, ako ay isang amang magaling. Pero may nagsasabi doon, sinungaling. Nag-iiko po ang kanyang ginagawa. Nakikita po ang kanyang ginagawa. Sa mga tatay na nandito ngayon, mga ama, ano kaya ang inyong isisigaw para sa inyong pamilya? Kudos sa lahat ng mga tatay. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Palakpakan po natin sila. No? Kahit mahirap, kayo po'y itinanim kung saan kahit matigang na lupa ay pilit ninyong isinasabuhay, pilit ninyong mabuhay. Pero may mga ama din na kung saan nagpabaya. Itong kwento na ito, totoo. Oo. Nagpapakumpisan ako doon sa Pilipinas. Kahit mga bata, may edad, may asawa, o mga matatanda na, ang isyo ay tungkol sa pamilya, lalo higit sa kanilang ama. Doon sa Binatilyo, ang sabi sa akin, Father, bakit ganun ang tatay ko? Sabi ko naman, bakit? Ano bang tatay mo? Father, nagbibinata bumabalik sa pagkabinatilyo Wala namang oras sa amin. Oo, may pera, pero wala namang oras sa amin. Lagi nag-aaway sa nanay ko, sa mama ko. Sabi ko naman na, huwag mo nang subukan o subukin na baguhin ang tatay mo. Dahil how many years, ganyan na siya. No? Tiyaga lang, pasensya lang. Pero hindi Father parang nakakadala. Parang nakakadala. Nandoon yung galit, nandoon yung inis. Nandoon yung pagkapuot. Dahil hindi umayos. Sabi ko naman, ano ba ginagawa ng tatay mo? Yun nga Father, minsan nagmamanok pa, sabongero pa. Ano ginagawa ng sabongero? Hinahaplos yung manok. Sa umaga, hinahaplos. Sa gabi, kinakausap. Minamasahe pa. No? Mayroon pa mga vitamina. Sa akin, walang akong vitamins, Father. Yung manok, mayroon. Sabi ko, gawin mo ng mabuti ang tatay mo. Kung sabi ko hindi magbago ang tatay mo, siguro yung sarili mo ang baguhin mo. Pwede ba yun? Oo, pwede. Paano? Sabi ko sa kanya, alagaan mo yung manok. Imasahe mo yung manok. Apuhatin mo yung manok. Kausapin mo yung manok. Paliguan mo yung manok. Pagkatapos katayan, hindi din. Bakit, Father? Para pagdating ng tatay mo, tapos na ang kanyang gawain, wala na siyang gagawin. Saan bang oras niya? Doon na sa inyo. Hindi na doon sa manok. Sabihan mo lang na, tay, tapos na yung manok, tay. Na, sa akin ka, tay. O, di ba? So, tsaka lang. Pasensya lang. Hintay lang. Ganun din naman ang nais ng ating Panginoong Jesucristo upang lumago ang kanyang kaharian. Ano bang sinasabi po dito? Ano po bang kaharian? Kaharian ng ating puso na kung saan ating Panginoong Kristo ay nais niya pumasok para lumago. Saan po ba ang kaharian ni Kristo? Sa buong mundo? Saan ba mag-umpisa? Sa iyong puso. Gusto ng maayos na pamilya? Unahin mo yung pamilya mo. Kung may resentment ka sa iyong tatay o yung nanay o sa iyong pamilya, gusto mo ng pamilya, huwag mong sundin ang pamilya na yan. Oo, dahil sa hirap, dahil sa sakit, minsan na kinakatop sa unang pagbasa, pinuputol na, pero let's found out. No? At itatanim kahit saan, tubo-tubo dahil mayroon ang Panginoon. Kaya mga kapatid, doon po naghahari ang Diyos. Doon po tutubo ang binhi. Doon po bubuhayin mo yung salita ng Diyos na binhi sa ating puso. Kung hirap na ang sitwasyon sa pamilya, tapos dagdagan mo pa, make a change. Pagbabago. Alam mo naman na mahirap, huwag kang subuong sa kahirapan na yan na kung saan tungo sa kasalanan.
kundi baguhin mo rin ang iyong sarili. Yung new approach na itanim, umuusbong, lumalago, namumunga. Doon yun yung proseso no? Doon yung proseso ipinapakita. Hindi ka agad-agad magbago ang isang tao. Sasabihin mo, magbago ka. Kuhaan mo ng cellphone yan, mga bata, kuhaan mo ng cellphone para magbago. Magrebelde yan. We have to set up time. Anong oras po na mag-cellphone kayo? Anong oras po na tapos ang cellphone? Ang mga bata ngayon, mabilis yung changes ng kanilang isipan dahil sa social media. Pero kung kukunin mo yung cellphone na yan, magagalit yan sa'yo. Anong klaseng binhi ang naipunta mo? Kung hindi, ipapaliwanag sa kanila. Kailangan lang na magsalita ng malumanay. Kailangan lang ipapaliwanag. No? Hindi magbabago ka agad. Gusto mo ng bunga sa isang mangga, o gusto mong kakain ka agad, magtanim ka ng buto, tapos mabunga ka agad. Ano yan? Miracle Mingo? No? Bumili ka. Makakain ka kaagad. Pero yung proseso, yung pagpapalaganap na kaharian ng Diyos, tayo na bilang sanga na kung saan nandoon yung hirap at sakit dahil minsan ang buhay, ang mundo ay malupit, ang mundo ay magulo, hindi po tayo nakakapasok ng maayos sa kalooban ng Diyos dahil puno ng problema at sakit ang ating pamilya at ang ating buhay puro pagkabigo. Hayaan natin ang Diyos na gumalaw at magtrabaho sa ating buhay. Maghintay ka lang. Pasensya lang. No? Pasensya lang. Kung sasabihin mo na ang Diyos ay wala, na ang Diyos ay pinabayaan ka, no? Ang Diyos ay mabagal na trumabaho sa iyong buhay. Hindi mabagal ang Diyos because He is the time. He is the Alpha and Omega. He has His own time. At we have the definition of time in ourselves. Hindi mabagal ang Diyos. Sadyang mabilis lang tayo. Kaya hindi natin nakukuha dahil naaayon sa kalooban ng Diyos para sa ating kabutihan ang lahat ng mga ito. Kung isipin natin pinabayaan po tayo, huwag niyo pong isipin yan dahil nandyan siya. Kung pinabayaan po kayo ng inyong magulang, pinabayaan po kayo ng inyong ama, pinabayaan po kayo ng inyong ina at nandito po kayo ngayon. Merong amang kumakalingan. Nandoon man ang resentment sa ating puso. Nandoon na nagpapatigas yung mga karanasan sa nakaraan sa ating puso. Pero the mere fact na nandito ka, sinong kumakalina sa iyo? Ang Diyos Ama. Kung ang inyong mga salita na iniisip ay salita ng pagtitiwala na may biyaya at lagi mong iisipin na sasabihin mo sa iyong isipan, nagtitiwala ako sa iyong biyaya, nagtitiwala ako sa iyong biyaya, nagtitiwala ako sa iyong biyaya. Hindi malayo mga kapatid na makamtan mo ang biyaya. Dahil ang Diyos ay magbibigay talaga ng pagpapala. Ikaw lang ang makapagpasisibol ng salita ng Diyos sa iyong puso. Kaya dito mga kapatid, hayaan natin gumalaw ang Diyos. Tiyaga, pasensya, maghintay, sumunod sa Kanya. Sa mga nagpo-formation po dito sa Holy Family Cathedral, isang pagpapalaganap at paglago ng kaharian ng Diyos. Nasunod po tayo sa Kanyang kalooban. Para saan yan? Hindi yan para lamang sa ating sarili, kundi sa sambayanan. Kaya maraming salamat sa inyo na nakikilahok po dito. At makikita po ninyo kung ano pong bunga nito. Ngayon, hindi pa, dahil nahirapan po pa tayo sa mga changes, pero magtiwala po tayo the process. Dahil at the end, biyayang walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat at kahit natin ating pananampalataya. Sumasampalataya po Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang kalala ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Maria Virgen. Pinagpasahin ni Poncio Pilato.
Ipinasa sa krus na matay, nanawag sa kinaroroonan ng mga lima, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulubog sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Isama natin sa Ama ang patuloy na paglago ng paghahari ng Diyos dito sa lupa, ang paghahari ng katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran at pag-ibig. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang lumago ang simbahan, ang pamayanan ng Diyos, sa pangangaral at pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawang maging masigasig ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang pagsisikap na maitanim ang salita ng Diyos sa puso at isipan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan tungo sa tapat at epektibong paglilingkod sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga nagtatrabaho sa media ang kanilang tungkulin sa pagpapahayag ng katotohanan ng walang kinikilingan at para sa kabutihan ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makadama nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga naghihingalo, mga mahihirap, at mga biktima ng pang-aabuso sa tulong ng kanilang komunidad at ng mga mahal nila sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, dinggin mo ang aming mga kahilingan at gawin mo kaming karapat-dapat sa mga pagpapala mo. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga sa buong karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, kami ay ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami ay huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasan namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ibinunla sa sangkatauhan,
ang Espiritu Santo'y unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakitaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang kagantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, San Jose na kanyang karisyanisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal sa naritas at mga kasamang martir na namuhay ito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, pahayag natin ang lakas to.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ating mga kasalanan. Papalag tayo inayayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Magsitayo ang lahat. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwating ng iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay maglulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Parish announcements, June 14 to 16, 2024. All are kindly requested to answer to the prayers of the Mass. Please keep all the windows of all the classrooms always closed before leaving. The St. Arita's Jubilee coins with the commemoration of the 75th year anniversary of Our Lady of Arabia in Kuwait is available in the parish office. The cost is 8 dinars only. The proceeds will go towards the restorations of our co-cathedral. All are kindly requested to gain the Jubilee plenary indulgence of St. Arita's during this particular year. The last day of plenary indulgence will be on October 23rd of this year. Additional announcements. The CFC Singles for Christ is inviting all singles brothers and sisters for their upcoming 13th National Conference on July 5 from 8 a.m. to 5 p.m. in Kohinoor Restaurant in Pahayi. For more details, please contact the number flashed in the screen. For the updates, events, and announcements of the Holy Family Cathedral Filipino community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholics in Kuwait, PCK. Isang paalala po sa lahat, na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong maiiwan na gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Inanyahan ko po ang lahat ng mga ama na pumunta sa harapan. Ama, tatay, daddy, at saka yung ina na nagiging ama dahil wala na silang asawa. Panalangin para sa mga ama, iyo po inyong mga ulo. Ama naming makapangyarihan, may likha ng langit at lupa. Nung ikaw ipagkaloob sa amin ang iyong buktong na anak na si Jesucristo upang maging aming manunubos, niloob mong ipagkatiwala siya sa ilalim ng pangangalaga ni San Jose bilang kanyang ama dito sa lupa. Inihiling namin inyo pong basbasan ang lahat ng mga ama at lulong natitibong sa pagdiriwang na ito sa banal na Eucharistia. Pagkalooban mo po sila ng lakas buhat sa iyong banal na Espiritu upang kanilang mahalin ng may katapatan at pagmamahal ang kanilang asawa, upang kanilang maitaguyod ng may pagtsatsaga ang kanilang mga pamilya, at upang sila ay maging huwaran ng mabuting pamumuhay bilang mga Kristiyano. Idinadalangin namin dito, Ama, sa lahat ng amang nabubuhay, naghahanap buhay dito sa bansa ng Kuwait, upang kanilang matustusan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Manatili nawa silang tapat sa kanilang mga sinumpaang pananagutan sa sakramento ng kasal. At iadya mo po sila sa anumang uri ng sakuna at karamdaman sa pangangatawan. Ito ay aming inihiling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Palakpakan natin ang ating mga tatay. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Lagi natin tandaan ha na may amang kumakalinga sa atin, walang iba ang Diyos, Ama. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo po ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng kagalakan at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Habang Father's Day po sa lahat ng tatay.